Eto na po, napakatindi po ng mga revelasyon na gagawin ng presidente po na ito ng Foundation Kuno na binuo nitong si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Tandaan, ex-president po ito ng FFCI America. Andito na po, kasama na po natin, Nasukir California TV. Eto na po siya, mga kahombre ko, kasama natin. Boss Nasukir, maraming salamat sa iyong pagtanggap sa paanyaya ko sa iyo na pumunta ka dito at ikaw ay magsalita sa aking YouTube channel. My pleasure, boss. Salamat din, boss. Boss Nasukir, question! Paano mo nakilala si Norman Gusgusin? Pakikwento sa amin, boss, please. Okay, salamat, boss. Si Norman Mangusin, nakita ko yan sa yung unang pagkakilala ko talaga niyan sa nung lumabas siya sa Facebook, yung nagngangaw-ngaw siya na ayaw ra papasukin yung bigas doon sa Green Meadows Subdivision. Sa village niya, Ito po yung bigas natin, galing Nueva Ecija. Dahil po nag-vlog ako kagabi at tinamaan yung aking mga kapitbahay, wala naman ho akong pinangalanan, pinagtutulungan nila ho ako ngayon. Pati yung mga security guard, ayaw hong papasukin yung bigas na para sana sa taong bayan. In every rules and regulation, in every law, there always been an exemption as long there is a justification if it is for humanitarian reason. Ngayon dahil doon sa vlog ko kagabi, yung nangangalampag ako ng tao sa mga kapitbahay ko, wala naman ho akong pinangangalanan, ako ho ay pinag-iinitan ngayon ang subdivision namin dahil doon sa aking mayayaman challenge. Yeah, si village niya, yun, nagngangaw-ngaw. Tapos, araw-araw na siya nag-vlog, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Nakita ko rin yung umiikot siya, dinadrive niya yung kunwari sa sakyan niya na Mustang na umiikot sa subdivision, nag-ahamon ng mayaman challenge. Yun ang unang pagkakilala ko kay Norman. And then, every day, eto na pumasok na yung mga vlogger. Vlogger na yun, yung mga 14 vlogger na pumasok. Ang daming nagtanggol, lalo akong naniwala sa kunwari mayaman na matulungin itong si Norman dahil din sa kanila kinamakmak, marami na Jojo de Guzman saka and so forth. Kaya doon ako naniniwala, kaya araw-araw ako naniniwala na nanonood, boss, sa kanya kasi nalilibang ako. Alam mo naman tayo, kaming mga OFW, boss, I consider myself OFW dahil pinapalabas nga ni Norman Mangusin na kailangan ng bayan yung kagaya natin at matutulungin. Kaya doon kami na-touch, boss, na pinapakita niya na nakita ko pa yung pumunta siya ng EDSA na tumutulong, nagbibigay ng bigas. Doon kami na-touch ng gusto, boss. Kaya yan, bumilib kami dahil lalong-lalo yung pag-aangat ni Makmak sa kanya kung sino siya, gaano kayaman. Dahil yung ngayon pinagsisigaw niya naghamon ng sunugan ng pera. Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. Pero bago yan, boss, bago ako naging presidente rito, merong unang presidente ng FLM, Warrior ang pangalan ng grupo namin na, boss. Member lang ako. Ang dating presidente rito, babanggitin ko si Ice Freedom USA, ng babae na from LA County. Sila ang presidente dati. Tapos dahil naging active siya, dahil may business sila rito sa LA County. Sino may business? Yung dating presidente rito. Okay. Umangal daw yung yung asawa niya dahil nakatutok na nga siya sa panunod kay Kulaong. Umangal. Kay Norman, nagreklamo na hindi niya kaya. Hindi niya kayang hawakan tong grupo. FLM Warrior pa ang pangalan namin. Wala pang FFCA nung, boss. So, dahil sa paano ka, naging magkadikit kami ni Makmak. Tapos nakilala ko na rin si Yama. Nagtatawagan na kami, naging Facebook friend. Nirekomenda ako, boss, nito si Makmak at si Yama. Sabi ni Makmak sa akin, Nasukir, tay ang tawag sa akin ni Yama Kailangan ka makausap ni boss. Hindi ko alam kung ano yung kasasabihin sa akin ni Norman. Kailangan ka makausap. Ganito. Nung nag-usap kami, siyempre, galak na galak ako. Idol ko nga Galak na galak ako. Itinuro na lang ako. Sabi, Nasukir,
gusto ko ikaw ang maging presidente ng FLM supporter dyan sa USA. Kailangan natin, madrama yan boss eh. Kailangan natin ng tulong ng bayan kasi yung account ko na-freeze. Tapos minumura na yung SEC na nag-freeze daw ng bangko niya dahil napakaraming pera niya. Inidolo ko nga gano'n ang dating sa akin. Pero siyempre, galak na galak ako. Ang membro ko ng boss na ipinasa sa akin is Freedom 120 mahigit kami dito sa Amerika. 120 ang miyembro, tama? Yeah, ang membro, ang dami nun. Lahat OFW. Lahat OFW, may Okay. matanda, may mga retired na, may mga trabahador. Dito sa Amerika, boss. Kaya ganun ang nangyari. Naging magkadikit kami niyan. So 120 kayo na miyembro ng FFCI, tama? Ano po ang inuutos o ano po ang sinasabi sa inyo ni Norman Mangusin na plano niya raw o gagawin niya sa foundation na yan? Dahil ikaw na ang presidente ngayon, tama? So, ano yung pinaplano niya? Wala nang, ang plano lang niya, boss, yung mangolekta ng pera dahil tumulong. Kasi nakapokus lang kami sa tulong Tumulong tayo, kailangan tayo ng bayan dahil hindi kaya ng gobyerno. Saan po, boss, kayo kumukuha ng pera? Ay, ambag-ambag kami, boss. Ambag-ambag. Isinesend sa akin yan sa Western Union. Yeah. Pag-ambag kayong 120 na tao, tama? Yes. Oh my God. Sabihan nyo na kami, magkano yung pinakauna, tas paano nangyari yon at saan yun nakarating? Ang una dyan, sabihin na natin, siyempre, konti pa lang yan, mga 7,000. Ang umpisa dyan, $7,000. Wow! Konti ba yun? Yes. Ay, That's siyempre big. ko sa marami, pinagbibigay, pinakamababa, may 200, 150. Talagang grabe ang hirap namin yan na pagkuha kasi Western Union alam mo naman dito, boss, ang pwede lang mag-claim ng Western Union dito sa isa-isang araw, 24 hours. 3 tao. Pero mo paano ko kukunin yun, yung 120 na katao yun na magpapadala ng Western Union sa akin. Minsan may mga direct din sa bangko ko. Kaya grabe ang hirap namin, lalo yung misis ko umaangal na pagkatapos ng trabaho niya magdadrive sa magkikita kami sa Western Union. Minsan nakipag-away na rin. Tas wala kayong nakukuha, obviously. Wala, tama? Lahat ibinibigay Wala. niyo sa kanya. Padala lahat yan kay Edubilles o Rito Batalang. Padala lahat doon yan. Sino yun? Si Batalan? Kaya si Batalan, si Dong Batalan yung bago niya. Yes! So sige, eto mga kahombre ko, ipapakita po natin ang ilan sa mga resibo, okay? $7,000, boss, na sukir. Oh. After nun, saan po napapunta yung $7,000 nyo? Anong ginawa? Anong nakita nyong ginawa nila? Humanitarian, may pinapakitang video naman. Okay. Video na itinutulong. Kaya, kami naman, boss, lalong-lalo sa akin, tuwang-tuwa kami dahil may mga tao dyan na nagpapasalamat, umiiyak dahil tumutulong. Tuwang-tuwa na kami noon. Talagang napupunta. Wow. Kami lahat, boss, nami-meeting kami. Zoom meeting, napakarami niyan. Sinesela sa akin ni Dong. Okay, clear. So ngayon, do you think yung unang palipad nyo, let's say, lahat yon napapunta sa humanitarian ni Norman Gusgusin? Lahat? Hindi, boss, hindi. Oh, bakit? Can you explain us, please? Boss, nakikwenta ko na yan. Nakikwenta, siyempre may mga professional din kaming kasama sa Tinatanong ko, boss, yung mga all worldwide president, inaano nila yung magkano na ipadala. Tapos pinapakita niya yung itulong na parang bigas-bigas. Parang wala pang kalahati, fresh na sukil yung naibibigay. Yun ang namin. Sabi, yung bigas, parang yun nga yung kwento ni The King. May pipicture lang siyang bigas na nakatambak lang ng parang mataas, pero yung sa likod ng bakante. Yun ang Grabe. Oo, maano talaga si Kulaong. Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer. Ako ay ex-convict, convicted criminal at scammer.